yun kung guro mo ang pinag-uusapan namin? Wala kang pakialam doon. Kaya bata-bata mo pa, chismosa ka na? Nasa loob ng bahay yung dila niya. Sa kanya pala yun. Buti nga sa kanya yun. Tulad ng sinabi ko sa'yo, mauulit lang ulit ang kasaysayan ng pamilya natin. Lolo ko ang pumatay sa ama mo at ako naman ang papatay sa'yo. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo kay Alvin! Katulad ng iba ay gusto ko ring magbahagi ng kwento. Pero bago ang lahat, nais ko munang batiin kayo ng magandang araw. Lalong-lalo na po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Ang kwentong ibabahagi ko, tungkol din po sa karanasan ko nung bata ako. Kasama na siguro ang ilang katotohanan sa pagkatao ko. Kaya siguro itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ana. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Uy, Ana, pangit ka. Pangit ka din. Kung pangit ako, mas pangit ka. Oo, talaga ba? Ikaw nga ang pangit na, wala ka pang nanay, tapos wala din tatay. Wala palang nanay Halika nga dito. Oh, bakit? Anong gagawin mo? Papapangitin kita lalo. Aray ko! Isusumbong kita sa nanay ko. Sintok mo ko sa mukha. Bakla ka kasi. Kalalaki mong tao, umiiyak ka. E di isumbong mo. At sasabihin ko rin sa nanay mo na sinabihan mo kung walang nanay at tatay. E ano naman ngayon kung wala akong nanay at tatay? May pakialam ka ba? Madalas akong nabubuli sa eskwelahan dahil sa kakulangan ko sa magulang. Wala akong ama at wala rin akong ina. Habang ang mga kaklase ko noon, may mga nanay at tatay sila. Tulad ng inaasahan ay nagsumbong nga si Makoy sa nanay niya. Kaya ako naman ang pinagduduro nito nang makita ko. Hoy Ana, ikaw na bata ka, halika nga dito. Ay naku, yun na naman yung uto-utong nanay ni Tabachoy. Ba't may sinasabi ka ba dyan? Sabi ko lumapit ka, di ba? Lalapit lang po ako sa inyo kapag kasama ko po si Lolo. Bakit mo sinuntok si Makoy? Yun po kasi yung gusto niya Anong yun ang gusto niya? May bata bang gustong masuntok sa mukha? Kabata-bata mo pa't babae ka pa, nanununtok ka? Tomboy ka ba? Kung hindi niya naman po sinabing pangit ako at saka wala akong nanay at tatay, hindi ko po siya dapat sinuntok. Totoo naman Wala ka naman talagang nanay at tatay at hindi ka naman maganda. At saka alam niyo po ba kung ano pang dahilan kung bakit ko sinuntok yung anak niyo? Maliban dun sa sinabi niya? Sige, at ano naman yon? Kasi po, wala daw akong nanay at tatay. Wala namang nagsasabi sa akin na masama yung ginawa ko. Pero si Makoy meron siyang nanay. Dapat may nagsasabi sa kanya na masama yung ginawa niya. Siguro wala ka rin pong nanay at tatay, no? Kasi hindi mo po alam na mali yung ginagawa ng anak mo Kaya hindi mo po siya pinapagalitan. Ba't marunong ka pa sa akin Lumapit ka nga dito, lumapit ka dito. Hoy Ana, lumapit ka dito. Walang yakang bata ka, bumalik ka dito. Kahit anong pagsisigaw niya noon, hindi talaga ako huminto o lumingon man lang. Tuloy-tuloy lang ang takbo ko, kaya tuloy mas nauna akong umuwi sa ibang bata. At mag-isa lang akong dumaan sa kaliwat kanan ay kawayanan lang ang makikita. Tumakbo na lang ako para mas mapadali ang paglagpas ko sa lugar na yon. Oh, Apo, tumakbo ka ba pa uwi? Abay, ba't para kang hingal na hingal? Opo, Lolo. Walang iya kasi si Makoy Nagsumbong sa nanay niya na sinuntok ko siya sa mukha. Ano? Bakit mo naman siya sinuntok sa mukha? Sinabihan niya po kasi ako ng pangit at saka wala daw akong nanay at tatay. Nagalit po ako, kaya yun, sinuntok ko siya sa mukha. Ay, nako, Apo. Ayos lang sana magalit.
Pero mali yung nananakit ng kapwa bata. Lalaki naman po siya eh. Kahit na, masama pa rin yung nananakit. Paano na lang po yung sinabi niyang pangit ako at wala akong nanay at tatay? Masakit din naman po sa puso ko yun ah. Ay, nako. Oo na. Naiintindihan ko naman yung pinupunto mo. Pero Apo, sinasabi ko sa iyo na hindi yun dahil sa kinakampihan ko si Makoy ha. Kundi dahil para mapalayo ka sa gulo. Paano kung nagtawag pala si Makoy na taong sasaktan ka para lang makaganti? O halimbawa, paano kung sinaktan ka ng nanay niya? O di kaya sinuntok ka rin ng tatay niya? Di susuntukin ko rin po sila pabalik. Diyos Mariosep kang bata ka. Basta, huwag mo nang ulitin yun ha. Sinasabi ko sa iyo, mali yun. Ibang usapan ang nanununtok o nangungurot ka. Oo na po, Lolo. Hindi na po ako mananakit. Pumasok na lang ako nun sa kwarto at humarap sa salamin. Huminga ako ng malalim at muling kinuha ang puting bato na nasa drawer. Ang bagay raw na yon, galing sa nanay ko. Kaya kung sino man ang may-ari ng bato na yon, siya ang nanay ko. Matapos naman ng ilang sandali na tinitigan ko yon, gumaan-gaan ang loob ko. Agad akong nagbihis at pumunta sa kusina. Nagbukas ako ng kaldero at may natira pang ang kanin roon. Kumain na lang ako dahil meron pa namang tuyo na natakpan lang sa ibabaw ng lamesa. Apo, meron ako nilutong labong dyan sa maliit na kaldero. Ayaw mo ba nun? Talaga po, Lolo? Siyempre gusto ko po yun. Ayan o. Kumuha ka na dyan. Lolo, bakit po kaya magkasama yung nanay at tatay ni Makoy? Tapos yung sa akin, hindi. Ay, nako, yan na naman yung tanong na yan. Hindi ba't sinabi ko, wala na ang tatay mo. Pinatay siya. Natagpo ang patay at yung nanay mo, hindi ko na nakilala yon. Ang sabi lang ng tatay mo, siya yung may-ari ng bato na iniwan ng tatay mo sa'yo. Bata ka pa nung nawala yung tatay mo. Kaya ako lang yung kasama mo nung lumaki ka. Buhay pa po kaya yung nanay ko, Lolo? Hindi ko alam Apo eh. Siguro buhay pa siya. Pero hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Bakit? Nalulungkot ka ba kasi wala ka ng nanay at tatay? Nandito naman ako yung lolo mo. Hindi pa ba sapat ako para sa'yo? Syempre po, sapat. Pero gusto ko rin naman pong maranasan na meron akong nanay at tatay. Apo, ang gawain ng nanay at tatay ay ginagawa ko na sa'yo. Naging nanay at tatay ako sa'yo kahit isa akong lolo. Ay, nako. Mabuti pa kumain ka na lang dyan at tapusin ko lang itong ginagawa ko sa labas. Pagkatapos kong kumain noon ay agad rin akong lumabas. Ang negosyo po ng lolo ko ay ang pagpapanday ng mga itak. Tinutulungan ko siya sa gawaing yon kapag nakauwi na ako sa bahay. Marami kasing nagpapagawa sa kanya ng ganon. Apo, pumunta ka nga dun sa labas at pakabili nga dun ng itlog, talong tsaka magic sarap. Wala na kasi tayong ulamin mamayang gabi. O sige po, Lolo. Nasaan na po yung pera? Sandali, eto. Nasa bulsa ko. Eto. Lolo, bibili po ako ng lollipop Oo na. Pero isa lang Yung ngipin mo mamaya, sasakit na naman yon. O sige po, Lo. May kalayuan ng talipapa sa bahay namin. Pero syempre, kalsada ang dadaanan ko. Maliban lang sa parte na may kawayanan. Pero nang papunta kasi ako, may nakasalubong akong ibang estudyante. Pagdating naman sa talipapa, agad kong binili ang bili ni Lolo. Ito po yung bayad Pwede po bang damihan niyo yung sukli? Hoy, Ana! Akala mo siguro hindi kita mahuhuli, no?
Manang, yung sukli ko na po, bilisan nyo na po. Nandiyan na po si Aling Matay, kukurutin po ako niyan. Ay, huwag ka na nga tumakas na bata ka. Kasalanan naman po ng anak nyo aray ko, kasalanan po kaya ni Makoy. Bakit po ako lang? Ana, dito ka. Ate, kinurot po ako ni Aling Marta, oh. Hoy, Adi, huwag ka nga makaalam dito, ha? Hindi mo alam ang ginawa ng batang yan sa anak ko. Sa pagkakaalam ko ho, Aling Marta, hindi maganda yung nananakit ka ng anak ng iba. Ba't marunong ka pa sa akin, May anak ka ba? Aling Marta, hindi ko kailangan ng anak para magkaroon ng kaalaman pagdating sa pagdidisiplina. Malinaw naman ho na mali yung ginagawa ninyo. Walang magulang ang batang yan, kaya wag kang... Paano ho siya nabuo kung wala siyang magulang? Mag-isip nga ho kayo ng sinasabi ninyo. Walang bata kung walang nanay at tatay na gumawa. At hindi ho kayo yung gumawa sa kanya. Kaya wala kayong karapatan na saktan siya. Bakit siya? May karapatan ba siyang saktan ng anak ko, ha? Sinuntok niya sa mukha ang anak ko. At matuto rin naman ho kayong magtanong kung bakit. Siguro, hindi naman masasaktan yung anak ninyo kung walang dahilan, hindi ba? Sabi po kasi ni Makoy, pangit daw ako tapos wala daw akong nanay at tatay. Nainis po ako kaya sinuntok ko siya. Masakit din po sa puso yun, Oh, yun naman pala eh. May rason naman pala si Ana eh. Kayo ho, ano hong rason nyo para manakit ng bata? Dahil lang sa away bata? Yung mga nakakarinig ng bangayan at nakakita ay nagbigay rin ng opinyon. Mali ang ginawa ni Aling Marta sa akin. Pero pinagsabihan rin ako ng mga yon na wag nang uulitin ang ginawa ko. Sa pag-uwi naman ay hinatid ako ni Ate Adi. Dalaga po siya at maganda. Marami nga siyang manliligaw, pero wala pa siyang tinatanggap na kahit isa pa noon. Wala pa kasi ako nakikitang lalaking kasama niya palagi. Siya lagi ang tagapagtanggol ko noon. At talagang napakabait niya pagdating sa akin. Hinatid niya ako sa bahay noon. At pagdating naman, nakausap niya si Lolo. Agad niyang sinabi ang nangyari kanina. Abay, loko yung Martang yun kung siya kaya yung kurutin ko sa hita. Hayop na babae yun. Parang away bata lang kumakampi siya. Buti nga po't nakita ko. Kung hindi, baka nakailan pa siya ng kurot dito kay Ana. Tsaka Ana, wag mo nang uulitin yun Wag ka na ulit manununtok. Opo, ate. Pangako po. Sige po, Tay. Mauna na po ako. Oo. Maraming salamat sa pagtanggol mo kay Ana. Hayaan mo, ate. Magkikita rin kami ng walang yang Marta na yan. Pagkaalis naman ni Ate Adi, ako naman ang inusisa ni Lolo. Inulit ko lang ang sumbong ni Ate Adi kanina. Yon ang buhay ko bilang walang magulang. Pero kahit papano, may kumakampi naman sa akin at may tagapagtanggol ako. Kinagabihan naman noon, at akong kumain sa hapunan dahil nga masarap ang ulam namin. Talong yon na may itlog. Lolo, halika na po. Kain na po tayo. Mamaya na po. Hindi pa luto yung kanin. Gutom na po ako Oo, alam ko. Pero hindi pa nga luto yung kanin. Oh, ano yun? Pusa lang po yun, Lo. Ay, pusa lang ba yan? Hoy, Anton. Ang ingay-ingay mo naman. Abay, bakit ganyan yung tunog mo, Anton? Para kang may tinatawag na maligno dyan Manahimik ka nga dyan. Hala, Lolo. May wakwak po. Abay, oo nga, Sandali, kukunin ko lang yung goma. Lalabas ka po, Lolo. Sisindihan ko lang naman ito dito sa loob. Hindi ako lalabas. Kaya
Kaya bago kami kumain noon, ginawa muna namin ang dapat gawin laban sa aswang. At ako naman noon, pumunta sa kwarto at kinuha ang puting bato. Nang hawakan ko ito ay mainit ito, kaya talagang nagulat ako. Lolo, tingnan niyo po tong bato, oh. Mainit po. Ano? Mainit? Opo, Lolo. Ito po, oh. Aba, ilang beses nang uminit yung batong yan. Kapag umiinit yan, ibig sabihin, totoong meron talagang aswang, kaya wag mo yang iwala sa katawan mo. Opo, Lolo. Ang bato na yon ay merong kwintas. Ginawan kasi ito ni Lolo kasi nga ang sabi, isusuot ko daw. Pero hindi ko naman ginagawa. Dahil naisip kong baka mawala o kunin lang ng ibang bata. Habang kumakain naman kami noon, naririnig namin ang iba't ibang ingay sa paligid. Hindi naman yun nagtagal at nawala rin agad. Pero kinabukasan, balitang-balita na ang natagpo ang patay sa gitna ng daan, kung saan maraming kawayan. Sino ba yung babaeng yan? Wala namang nakakakilala sa kanya dito, ah. Hindi rin yan pamilyar sa akin, eh. Kakaiba po yung pagpatay sa kanya. Sinaksak tapos parang sinunog yung pinagsaksakan. Naku, mga bata, huwag kayo dito. Hindi nyo dapat makita to. Sige na, dumiretso lang kayo. Mamaya mahuli pa kayo sa eskwelahan. Ay, Makoy, sige na, anak. Baka mamaya magalit na ang teacher mo. Ikaw na lang ang hinihintay nila doon. Di po yan. Nandito nga si Ana eh. Hayaan mo na nga yan. Lagi naman yung pasaway, eh. Ikaw hindi ka pwedeng mahuli sa klase. Sige na, lakad na. Naku, Ana. Bakit ka pa nandito? Anong oras na? Nanonood lang naman po ako, Lo. Tay Pancho, may narinig din po ba kayo kagabi? Abay, oo, meron. Pero kung yung nangyari dito, hindi ko narinig yon. Sino ba yung patay dyan? Ito po, sinusuri pa lang nila. Pero walang nakakakilala kahit isa sa mga taga rito. Abay, patingin nga ako. Ana! Ay naku, kambata ka. Sige na, umalis ka na. Sisilip ako sisilip ka din. Lolo naman sisilip lang naman po ako Nakita mo naman na yan kanina, Ana. Halika na, samahan na nga kita papunta sa eskwelahan ninyo. Hinawakan na lang ako sa kamay noon ni Ate Adi at hinila. Nilagpasan namin ang bangkay ng babae sa lupa. Sumunod rin noon ang ibang bata. Kaya papunta sa eskwelahan, marami kaming dumating. Nang umalis naman si Ate Adi ay pansin kong lumalayo sa akin si Makoy. Lalo na kapag tinititigan ko siya ng matagal. Ma'am, si Ana inaaway po ako. Hala, paano ko naman yung magagawa ang layo-layo mo? Aba teka, ano yan ha? Nasa klase tayo. Tinitigan niya po ako na masama Bakit? Namatay ka ba dyan? Masama kaya yan? Masama din naman yung ginawa niyo sa akin ng nanay mo, Aba sandali lang, ano bang gulo yan? Nasa klase tayo tapos nagagaganyan kayo? Ano ba problema? Ma'am, kasi po, sabi niya po kahapon, pangit daw ako. Tapos wala daw akong nanay at tatay. Nainis po ako, sinuntok ko po siya sa mukha. Bakit mo naman sinuntok sa mukha si Makoy? Masama yun. Nainis po kasi ako Tapos nagsumbong pa siya sa nanay niya. Tapos yung nanay naman po niya, sinaktan ako. Hindi nga siya sinaktan ni Lolo, pero yung nanay niya, sinaktan ako. Ay nako, pati ba naman ang mga bagulang? Pero masama ang manuntok, Ana, ha? Babae ka at hindi bagay sa'yo ang manuntok. At ikaw naman, Makoy, hindi ba tinuro din sa inyo na wag manghusga ng kapwa? Paano mo naman nasabi na pangit si Ana? Maganda naman siya. At saka ano naman kung wala siyang nanay at tatay? May lolo naman siyang mahal na mahal siya. Wag ganon, Makoy, hindi maganda yan. Sa oras na ulitin mo yan, paparusahan kita.
Naiintindihan mo ba? At yung nanay mo, sabihin mo sa kanya, pumunta siya dito sa eskwelahan dahil mukhang kailangan niya din ng disiplina. Ano ba kasing nanay yan? Nakikisali pa sa gulo ng mga bata. Hindi man lang pagsabihan yung anak niya. Eh ano bang ginawa niya sa'yo, Ana? Kinurot niya po ako sa hita. Ay nako, sino pa sa inyo ang may nanay na ganon? Kapag ganon ang nanay ninyo, sabihin ninyo, hindi maganda ang manakit ng anak ng iba. Ang anak mo, disiplina mo. Ganon dapat. Dahil naging ganon ang usapan paglabas namin, masama akong tinitigan ni Makoy. Ako naman ay dinilaan na lang siya para maasar lalo. Mabait ang teacher namin, lalo na sa akin. At pasekreto niya akong binibigyan ng pagkain. Kaya minsan, hindi na ako bumibili ng pagkain sa kantin tuwing recess. At nung recess naman, ang usapan ng mga guro noon ay tungkol sa natagpo ang patay. Kahit saan talaga ako magpunta noon, nangunguna ang usapan na yon. Tulad nga ng inaasahan ko, nakita ko ang nanay ni Makoy noong hapon. Nakausap na ni Ma'am Marilu na guro namin. Sakto yon na uwian sa hapon at naiwan si Makoy at ako naman ay tumakbo na pauwi. Araw naman ng Sabado 8:00 ng umaga, pumunta si Ate Adi sa bahay. At sinabing hihiramin niya raw muna ako dahil papunta kami ng bayan. Ganun ba, ate? Kung ganun magpapabili na rin ako. O sige po Tatay Pancho, wala pang problema. Ano po bang ipapabili niyo? Mga kulang lang naman sa bahay. Asin, asukal, kape. Tapos, pakibili na nga rin ako na isang pakete ng chicherya. Para dyan kay Ana, para may makain-kain naman siya dito. Oh, itong pera oh. Sige po Tay. Ana, magbihis ka na. At alis kayo na ate-ade mo. Yehey! Sige po, Lolo! Isa sa mga masasayang araw ko ang ginagawa ni Ate Adi sa akin. Kapag pupunta siya ng bayan, sinasama niya ako. Talagang nagbibihis ako ng magandang damit. At yung damit na sinusuot ko, regalo pa yon ng guro kong si Ma'am Marilu nung birthday ko. Pero grade 1 pa lang kasi ako noon at guro siya ng grade 2. Ate Adi, bihis na po ako. Wow, ang ganda naman yung damit mo. Ngayon ko lang nakita yan ah. Regalo po to sa akin ni Ma'am Marilu ng birthday ko, ate. Ngayon ko nga lang po nasuot ulit eh. Ganun ba? Ano, okay ka na ba? Halika nga dito. Itali muna natin yung buhok mo bago tayo umalis. Yehey! Sige po, ate. Simpleng tali lang sa buhok ang ginawa niya sa akin. Pero alam kong maganda yon. Nang sumakay naman kami ng tricycle, nakasabayan namin ng mag-ina. Siyempre walang pansinan at ako naman ay binabalot ng kuryosidad. Kung ano bang sinabi ng guro sa nanay ni Makoy. Manong, ito pong bayad namin oh. Halika na Ana, mamaya na tayo mamalengke. Saan mo ba gusto pumunta? Gusto mo ba kumain? Wala pa naman pong tanghali, ate ah. Sumbongerang bata. Oh, ano na naman problema nun? Ewan ko nga po, ate. Sinumbong mo ba siya? Opo. Kanino mo naman sinumbong? Kay Ma'am Marilu po. Tapos pinatawag siya sa school. Kaya naman pala eh. Nakakahiya naman siya. Pinatawag siya dahil sa ugali niya at hindi dahil sa ugali ng anak niya. Anong sabi mo dyan? Baka akala mo naririnig kita. Di congratulations, hindi ka bingi. Anong sinasabi mo dyan? Bakit ang hilig mong sumali sa pagitan ng dalawang batang to, ha? Sumasali ka rin kasi. Lugi naman si Ana kung wala siyang kakampi, di ba? At malinaw naman pagtutulungan niyo siyang mag-ina. Halos anak ko na tong si Ana kaya kakampi rin ako. Lalo na kapag malinaw sa mga mata ko na kinakawawa niyo siya.
Kaya kung ayaw niyo akong makabangga, lumayo kayo kay Ana. Tara na nga, Ana. Ano ka ngayon, Makoy? Kala mo ikaw lang may nanay, no? Ana, halika na. Pangit. Pangit ka rin, Tabachoy. Ana, halika na. Tama na yan. Hinila ko ulit ni Ate Adi para tumigil na. Pero nadilaan ko pa muna si Makoy bago ako nagpatuloy sa pag-akay ni Ate Adi. Pumasok muna kami sa isang kainan at hinayaan niya akong magturo ng mga pagkain gusto kong kainin. Ana, tingnan mo oh. Guro mo yun, di ba? Hala, oo nga po, ate. Ma'am Marilu, nandito ka rin po pala. Oh, Ana. Abay, napagala ka dito. Sino kasama mo, ang lolo mo? Hindi po, si Ate Adi po yung kasama ko. Tapos nilibre niya po ako dito. Ah, si Ate Adi naman pala ang kasama. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw din naman. Buti naman at sinama mo tong si Ana. Para naman po maaliw tong bata. Sabay ka na po sa amin kumain. O sige, dadagdagan na lang natin yung order. Ikaw, Ana, wala ka na bang ibang gustong kainin? Magturo ka lang habang nandito pa ako. Talaga po, ma'am? Ano ka ba naman? Oo naman. Yehey! Gusto ko po yun, ma'am, yung parang juice po. Ah, yung shake. O sige, kukuha tayo nun. Teka lang ha, to order lang ako. Ate Adi, ang bait po ni ma'am, no? Kaya nga magpapakabait ka palagi. Kasi maraming taong nagmamahal sa'yo. Kita mo, pati guro mo mabait sa'yo. O sige po, kahit wala akong nanay at tatay, meron naman akong Ate Adi at saka mabait na guro. Bilang isang bata, ang araw na yon ay isa sa pinakamasaya sa buhay ko. Pagkatapos pa naman namin kumain noon, pumunta kami sa bilihan ng mga damit at binilhan pa nila ako. Pati sapatos at uniforme ko, nagkaroon ako ng bago. O ayan Ana, kompleto ka na ulit. Yung bili na lang ni lolo mo yung bibilihin natin. Sige po, ate. Ma'am Marilu, sasama ka pa rin po ba sa amin? Bakit, Ana? Gusto mo ba? Oo naman po. O sige, halika na. Pasok na tayo dyan sa grocery store. Ayos. Gusto ko po yun. Sa loob naman ng grocery, ang sabi nila ay ituro ko lang daw ang lahat ng gusto ko. Ginawa ko naman yon at marami nga akong itinuro. Tapos, binili rin nila lahat. Kaya naman pag-uwi namin, nagulat si Lolo na ang dami naming dala. Aba, grabe ka naman, Ade. Bakit ang dami-dami nito? Diyos ko ka naman. Mamaya ubos na yung pera mo niyan. Nako naman Tay Pancho, hindi po ako lahat ang bumili niyan. Nagkita po kasi kami ng guro niya sa bayan. Siya po yung bumili nung iba. Ay, ganun ba? Bakit? Ang dami naman nito. Sobra-sobra na ito at siya lang naman yung kakain mag-isa. Di bali po Tay Pancho. Hindi naman po yan masisira kahit itago. Kahit isang linggo po. Ay, ganun ba? Nako, pupunta ako sa eskwelahan nito para magpasalamat sa guro mo, Ana. Napakabait naman nun. O siya, magbihis ka na doon. Baka madumihan palalo yung damit mo. Ako na maglalaban yan, Ana, para hindi na mahirapan si Lolo. Yan ka na naman, Adi. Masyado ka mabait sa amin. Hayaan mo na yan. Kaya ko pa naman dito. Tsaka medyo marunong na maglabayan si Ana. Pero kinuha pa rin ni Ate Adi ang mga labahin namin at siya nga ang naglaban noon. Matanda na kasi si Lolo kaya kapansin-pansin na rin na nahihirapan siya. Ayon pa sa kanya, dati na raw ginagawa ni Ate Adi ang makialam sa mga gawain namin sa bahay. Lumaki rin naman akong ginagawa niya yon. Huminto lang si Ate Adi noon nang lumaki na ako na pwede nang mautusan.
Pero syempre, paminsan-minsan kumukuha pa rin siya ng maduming damit namin at dinadala yon sa kanila para labahan. Ang hinala pa nga ng ibang tao noon dahil sa ginagawa niya. Baka siya raw talaga ang nanay ko. Abay, talagang kapag nasa iyo yung pangil na kidlat na yan, inuulan ka rin talaga na swerteng bata ka. Ano pong sabi niyo, Lolo? Ano? May sinasabi ka po eh. Ano? Wala naman ako sinabi ah. Ang sabi mo po, Lolo, pangil ng kidlat? Aba, anong pangil na kidlat yon? Wala naman ako sinabing ganun ah. Meron po, Lolo eh. Kakasabi mo nga lang eh. Hindi. Baka guni-guni mo lang yon. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako sa pagpapanday doon. Kasi kukunin na itong 3 itak mamaya. Hindi ko pa ito natatapos. O sige po, Lolo. Kinabukasan naman ng hapon, dumating ulit si Ate Adi sa bahay namin. At dala na niya ang mga nalabahan ng mga damit namin ni Lolo. Tapos nagpaalam siyang aalis muna kasi daw may pupuntahan siya. Ako naman, ginusto kong sumama at pumayag naman siya at si Lolo. Meron lang kaming dalang payong dahil may araw pa noon. 3:00 kasi yun ng hapon at wala kaming ibang pinuntahan kundi ang lugar nila Kuya Basyo. Oh, buti naman dumating ka na maaga. Baka kasi gabihin kami. Kasama ko si Ana. Hindi ka talaga nag-iingat, Adi. Lika, pasok kayo sa loob. Oo, sige. Ana, dito ka lang ha. May papakita ako sa'yo. O sige po. Hintayin mo lang ako dito, Ana, ha? Opo, ate. Isang truck na gawa sa kahoy ang ipinakita sa akin ni Kuya Basyo noon. Natuwa naman ako kasi malaki at may gulong pa. Yon ang pinaglaruan ko na halos hindi ko alintana ang oras. Nang biglang narinig ko ang sigaw ni Ate Adi sa loob ng bahay. Ate? Hayaan mo lang yun. Nagulat lang yun. Huwag mong pansinin. Kasi po. Ana, hindi mo naiintindihan pero ayos lang yung ate-ate mo. May ginagawa lang sila na posible masaktan pero kaunti lang yun. Ganun po ba? Oo, kaya maglaro ka na muna. Oh, ito. Totoong naaliw ako sa paglalaro noon. Tapos habang naglalaro naman ako, napansin ko siya na napatingin sa kwintas ko. Inosente naman akong napababa ng tingin. Bakit po, kuya? Saan mo nakuha yung kwintas na yan? Bigay daw po to ng nanay ko, sabi ng lolo ko eh. Bakit po? Pwede ko bang hawakan? O sige po. Nang hawakan niya ang kwintas ko ay agad na kumunot ang noo niya. Na para bang pinapakiramdaman niya ito. Panay din ang tingin niya sa akin at sa batong yon. Ana, kailan pa sa'yo itong batong to? Matagal na po. Mula nang bata pa po ako, yung sobrang maliit pa po ako. Basta, hindi pa po ako marunong maglakad na sa akin na po to. Tinago lang po to ni Lolo pero nung may aswang po, sinuot ko to ulit. Mainit nga po siya eh. Umiinit kapag merong aswang? Opo. O siya, kapag suot mo tong kwintas na to, itago mo dyan sa loob ng damit mo para hindi makita na iba ha. Bakit naman po? Kasi baka kunin nila yan. Baka nakawin sa'yo. O sige po. Huwag mo rin ihiwalay yan sa katawan mo ha. Para lagi kang ligtas. Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi ba't may namatay dito sa baryo natin? Ibig sabihin nun, merong aswang sa lugar natin. At nakunguha yun ng bata. Kaya para hindi ka makuha, ingatan mo ito.
At huwag mo ipagsasabi kahit kanino na meron kang ganito, okay? O sige po. Hindi rin naman po ako nagkukwento sa iba tungkol dito eh. O sige, mabuti yan. Nagpatuloy ako sa paglalaro ng sasakyan na laruan niya. Pinapanood lang niya ako noon. Habang si Ate Adi naman, parang tahimik na sa loob. Nang malapit ng magdilim ay hindi pa rin lumalabas si Ate Adi. Tapos inaaya ako noon ni Kuya Basyo na bumili sa tindahan. Doon muna kami tumambay at bumili siya ng tinapay at soft drinks para sa amin. Ana, gusto mo pa ng tinapay? Opo, kuya. O siya, sige, kumuha ka pa. Manang, pabili nga po ulit. O sige na, Ana, ituro mo lang kahit anong gusto mo dyan. Tumagal pa kami noon sa tindahan. Ang dami lang naming kwentuhan noon. Tapos dumaan pa si Aling Marta. At masama agad ang tingin sa akin. Nang titigan naman siya ni Kuya Basyo, umiwas siya ng tingin at dumiretso. Sakto naman noon na dumating na si Ate Adi. Ate Adi! Hala, bakit hawak mo po yung tiyan mo, ate? Ayos lang ako, Ana. Medyo masakit lang kasi yung tiyan ko eh. Oh, ano daw dahilan yan? Kulam daw. Ano? Seryoso ka ba? Sino kumukulam sa'yo? Hindi ko pa nga rin alam eh. Pero mamaya siguro okay na to. O siya, dumit ka kay Ana. Malalabanan yan. Kaya nga eh. Kaya nga nung sabihin niyang gusto niyang sumama, pumayag na lang ako. Dahil kapag kasama ko siya, humuhupa yung nararamdaman ko. Adi, alam mo rin ba yung tungkol sa kwintas niya? Oo naman, noon pa. Grabe pala, Adi. May ganito pala. Oo, at manahimik ka. Oo, alam ko yun. O siya, ihatid ko na kayo dahil madilim na. Alika na, Ana. Uwi na tayo. Bilang bata ay hindi ko pa masyadong maintindihan ang ibig nilang sabihin. Hindi ko pa alam noon na manggagamot ang lolo ni Kuya Basyo. At si Ate Adi noon, kinukulam pala. Nang umuwi kami noon ay kasama namin si Kuya Basyo. Sa tingin mo, sino kayang gumagawa sa'yo nun? Wala pa nga akong ideya eh. Pero malalaman ko rin at humanda siya sa akin. May hinala ka ba sa kung sino? Meron. Pero hindi pa ako sigurado eh. Nga pala mamaya, uuwi ka ba? Doon ka na lang kaya matulog sa bahay. Walang kasama si Lolo sa bahay. Sasama na lang din ako pabalik. Baka maramdaman mo ulit yung kulam. Di mo pa naman kasama si Ana. Ako na lang. Kaya ko naman yung sarili ko kahit makaharap ko pa yung halimaw na yun. Hindi po ba nakakatakot yung halimaw? May ganun po talaga dito. Oo, meron ganun dito, Ana. Pero huwag ka maglala. Hindi naman kami papayag na saktan ka nila. Hala kuya, marami po sila. Oo, marami sila. Sa pagpapatuloy namin sa paglalakad, nakarating kami sa lugar na maraming kawayan. Masyadong malamig para sa akin ang simoy ng hangin noon. At mukhang pati si ate ay nakakaramdam na. Kaya nilipat niya ako sa pagitan nila ni Kuya Basyo. Tapos ang kwintas ko noon, uminit rin. Hala ate, ang init po ng kwintas ko. Mainit na raw yung kwintas niya, Basyo. May baon ka ba? Syempre naman meron. Maganda ka. Akin na si Ana. Protektahan mo yung sarili mo. Nasa gitna ka lang ha. Bakit po ate? May aswang po ba? Hala ate, ano po yun? Ana, kumalma ka lang. Hindi ka masasaktan yan.
Adi, hawakan mo na lang siya. Alam nating lahat na hindi ka makakalapit sa amin. Kaya huwag mo na subukan. Yan ang gusto ko. Yung minamaliit ako. Para naman hindi sa lahat ng kontra sa amin, alam nyo? Sino ka bang aswang ka, ha? At bakit naman ako magpapakilala sa'yo? Kung ayaw mong masaktan, ibigay mo yung batang yan sa akin. Malabo namin gawin yan. Labanan mo muna kami. Eto sa'yo! Ah! Laban pala, ha? Sige, kung yan ang gusto nyo, walang problema. Napatili ako ng malakas nang biglang sumugod ang malaking figura ng nakakatakot na nilalang sa amin. Madilim kasi kaya figura lang niya ang nakikita ko. Lumaban din si Ate Adi noon at nabitawan niya ako kaya hindi ko alam noon kung saan ako tatakbo. Iyak ako ng iyak noon pero abala ang tatlo sa pakikipagbakbakan. Hindi ko rin inaasahan na kaya ni Ate lumaban ng ganon. Hindi kasi niya masyadong pinapakita ang kaya niyang gawin. Adi, si Ana, baka mawala yan! Ana, dito ka lang! Ate, uwi na po tayo. Mauna na kayo. Kaya ko na to. Oo, sige. Pero babalikan kita dyan. Pero biglang natumba si Kuya Basyo. Napatili na lang ako lalo. Nakikita ko ang mabangis na pagkilos ng aswang sa dilim. At aatakihin niya si Kuya Basyo para tapusin na. Pero kumilos si Ate Adi at hinampas ito ng buntot pagi na dala rin pala niya. Walang hiya ka. Gusto mo yatang mauna. Halika ditong visit ka. Visit, nandito na naman siya. Biglang kumaripas ng takbo ang aswang noon. Napahinto rin ang lahat at ako ay nanatiling nakakapit na lang kay Ate Adi. Bumangon rin noon si Kuya Basyo. Oh, bakit tumakbo yun? Hindi ko rin alam eh. Magpasalamat na lang tayo dahil mukhang may naramdaman siyang alam niyang hindi niya kaya. Parang gusto ko malaman kung sino o ano yun. Huwag mo nang sundan. At saka ito si Ana. Kailangan na nating mauwi ito sa lolo niya. Oo nga pala. Ana, tara na. Nang makarating kami sa bahay, tulad ng inaasahan ay nagulat si Lolo nang makita ang sitwasyon namin. May mga lupa kasi sila ate at kuya tapos ako naman. Namumugto ang mga mata dahil sa iyak. Hindi na nagdalawang isip ang magpaliwanag ang dalawa na naging dahilan ng pagguhit ng takot sa mukha ng lolo ko. Oh, kung ganyan lang din naman na inatake kayo, huwag na muna kayo umuwi. Dito muna kayo. Inaalala ko lang po si Lolo. Hanggat nasa loob ng bahay ang lolo mo, ligtas siya dahil alam niya ang gagawin kapag may aswang. Puno ng panyawan ng bakuran nyo. Hindi malalapitan ng aswang yon. Kayo ang delikado kapag umuwi kayo. Kaya dito muna kayo. Unahin niyo muna yung kaligtasan nyo bago alalahanin ng alam nyo ligtas na. Delikado sa labas. Baka matulad kayo sa anak ko. Doon na nga nanatili sila Kuya Basyo at Ate Adi. Ginamot lang nila ang isa't isa dahil marami silang mga gasgas. At habang ginagawa nila yon, ako naman ang inaasikaso ni Lolo. Kasi nga hindi pa talaga nawawala ang takot sa katawan ko. Oh, itong tubig oh. Tapos huminga ka ng malalim. Grabe po, Lolo. Ang pangit talaga ng aswang na yun. Nakita ko po siya. Talaga? Anong mukha niya? Hindi ko po nakita eh. Pero ang laki-laki po talaga ng katawan niya. Oh, akala ko ba'y pangit siya? Opo, pangit nga po siya. Pero hindi mo nakita yung mukha. Hindi po. Ay, nako. Di ibig sabihin, hindi ka sigurado na pangit siya. Kasi kung nakita mo yung mukha niya, ay nako, akin na nga yung basong yan. Ayaw mo bang uminom?
Ayoko na po, Lolo. O siya, sige. Magpahinga ka muna. Natatakot po ako, Lolo. Apo, hindi makakapasok kay aswang dito. Sarado yung bahay natin at merong proteksyon yan. Kung matindi ang pinagdaanan namin, mas matindi ang balita kinabukasan. Isang balita na talagang mahirap tanggapin dahil nabalitang patay ang guro namin na si Ma'am Marilu. Nasunog raw ang kanyang tirahan at halos walang natira. Nandun raw siya sa loob na natutulog. At nang matupok na ang lahat, natagpuan nila ang mga sunog na buto na lang daw ng tao ang natira. Ang pinagtataka lang ng tao noon, dahil lang nag-claim ng mga labi niya ay mga hindi naman niya kaanak. Mga matatanda na ang mga ito. Malayo sa inaasahan ng mga tao na meron siyang nanay at tatay o mga kapatid na kukuha ng mga labi niya. Lolo, wala na po si Ma'am Marilu. Bakit po ba siya nasunog? Wala na po siya. Apo, ano magagawa natin nangyari na yon? Tanggapin na lang natin. Ang bait-bait niya po kasi sa akin Ang dami niya pa nga pong biniling damit sa akin. Ang sama-sama talaga ng loob ko, Lolo. Wala na po akong mabait na guro. Ana, tama na yan. Gusto mo bang lumabas na lang tayo? Ayoko po, ate. Gusto ko po si Ma'am Marilu. Gusto ko po puntahan natin siya. Malayo ang lugar na pinagdalahan sa kanya. Dito kasi sunog ang bahay niya. Kaya dun siya dinala sa iba niyang kaanak. Bakit kasi ang layo-layo niya sa atin? Ayoko pa po siyang mamatay, ate. Wala nang magagalit kay Makoy kapag sinabihan niya ako ng pangit. Ano ka ba, Ana? Meron pa. Nandito pa ako, di ba? At nadagdagan pa. Kasama na natin si Kuya Basyo. 2 na kami at masaya si Ma'am Marilu. Kasi may isa ka pa ulit kakampi. Kaya wag ka nang umiyak dyan, ha? Tama! Kasi ayaw ng guro mo na umiiyak ka. Kaya tahan na. Ginawa rin ni Ate Adi ang lahat para maaliw ako noon. Talagang lagi siyang dumidikit sa akin sa pansarili niya ring dahilan. Hindi ko lang talaga nauunawaan noon ang mga kilos niya nung panahong yon. May 1 linggo rin kaming walang pasok noon. Wala pa raw kasing guro na nahanap bilang kapalit ni Ma'am Marilu. At para naman huminahon ako, sinama ako ni Ate Adi na gumala kung saan. Nakarating kami sa kanto kung saan may ihaw-ihaw na tinda. Ay nako, buti nga't namatay na yung guro na yon. Akala mo kasi kung sinong perpektong tao Kung makapagsalita parang pinanganak siyang nauna sa'yo. Jesus, mas bata sa akin yon kung mampula ng ugali ay wagas. Sinabihan niya nga ako na masama daw yung ugali ko. Totoo naman, di ba? Ana, huwag ka na sumali dyan. Si Ma'am Marilu po kasi yung pinag-uusapan nila ano naman ngayon kung guro mo ang pinag-uusapan namin? Wala kang pakialam doon. At huwag ka na sumali. Kaya bata-bata mo pa, chismosa ka na? Pinagalitan si Pangit. Pangit ka din. Masama pa yung ugali ng nanay mo. Nanay masama daw yung ugali mo, sabi ni Ana Talaga bang sinabi niya yon? Totoo ba yon, ha, Ana? Kapag naniwala ka dyan, ibig sabihin mabilis kang mauto ng anak mo. Walang sinabing ganun si Ana. At alam kong hindi rin nagsisinungaling ang anak ko. Yun lang ang akala mo. Nalito rin ako sa ginawa ni Ate Adi noon. Hindi naman talaga nagsisinungaling si Makoy, pero pinapalabas niyang nagsisinungaling ito. Nagsimula ang pagtatalo nila noon at pati si Makoy ay nangangatwiran. Para naman hindi lugi si Ate Adi, sumali din ako. Kaya ang kinalabasan, 2 kami ni Makoy na nag-aaway at 2 rin sila. Humantong pa nga sila sa sabunutan noon hanggang sa may sumigaw na naging dahilan ng paghinto ng lahat.
Hoy! Ano yan? Walang iya kasi ang ate na yan eh. Sinabihan ba naman na nagsisinungaling ang anak ko? Hindi naman po ako nagsisinungaling eh. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Hoy, sinungaling ka. Mali naman yung sinasabi mo eh. Tapos sabi pa ni Aling Marta, kuya, buti na lang daw namatay na si Ma'am Marilu. Basta. Tama na yan. Tigilan nyo na yan. At ano, sa kanila ka rin kakampi? May rason ba para kampihan kita, Aling Marta? Siguro nobya mo na itong si Adi, ano? Asos, mag-ingat ka. At baka magulat ka na lang, anak pala niyan si Ana. Kaya laging kasama at kinakampihan niyan eh. Isa na nga, anak niya. At handa na rin ako magpakatatay. Tsaka, Aling Marta, yung ginagawa mo pambata yan eh. Kakampi ka sa anak mo tapos hindi mo alam kung tama ba o mali yung ginagawa niya? Abay, kakasulpot mo lang dito ah. Kanina ko pa kayo nakikita. Malayo pa lang ako, naririnig ko na kayo. Ade, tara na. Huwag nyo nang pansinin niyang mag-ina na yan. Halika na, tara na Ana. Aba, talagang nagkampihan pa kayo? Alangan tayo yung magkampihan. Kurang ka na eh. Si ate may asim pa. Matapos sabihin yun ni Kuya Basyo, natawa rin siya at tumalikod rin naman siya agad. Si Ate Adi naman, inakay ako at nang makalayo na kami ay nagreklamo naman ako sa nakalimutan namin. Ate, yung pinaluto po nating inihaw, nakalimutan natin. Ay nako, oo nga pala no. Ako na yung kukuha nun. Hintayin niyo na lang ako doon sa waiting shed. O sige, mag-iingat ka dun ha. Habang naglalakad kami papalapit roon, may dalawang ale na nakasalubong namin na nag-uusap. At ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa pagkamatay ng guro ko. Bumalik na naman ang lungkot sa katawan ko. Dumiretso lang kami sa waiting shed noon at hindi nga nagtagal. Dumating rin si Kuya Basyo. Dala ang mga inihaw na pinaluto namin. Oh, ito, yung mga inihaw nyo. Salamat ha. Oo nga pala. Nakuhaan mo? Oo naman. Ako pa ba? Wala siyang kaalam-alam sa gusto kong gawin sa kanya, no? Hilig niya kasing patulan tong bata eh. Mabuti naman. O siya, tara na kaagad sa bahay ha. Gawin niyo na maaga para hindi kayo gabihin mamaya. Dadalahin na naman natin si Ana. Hindi kasi to alam ni Lolo eh. Hindi pagpaalam natin. Kailangan mo siya. Kapag malayo kasi sa kanya, nahihirapan ka, di ba? Oo, sige. Tara na Ana, uwi na muna tayo. O sige po. Pero Ate Adi, ano po ba yung sakit mo? Mamaya ko na lang ipapaliwanag kapag pwede na. Ngayon kasi hindi pa eh. Lalo na't hindi mo pa to masyadong maiintindihan. Uwi na lang muna tayo. Magpapaalam muna tayo sa lolo mo. O sige po ate. Pero nang umuwi kami ay si lolo naman noon ang nagpasyang sumama. Meron daw siyang kailangan sa lolo ni Kuya Basyo. At nang pumunta kami roon, sa daan papasok sa kanila ay may nakita kaming dugo. At yun agad ang naitanong nila lolo kay Kuya Basyo. Oh, ano ito? Dugo raw po yan ng aso ni Manong Edwin. Namatay rin kasi, winakwak yung lalamunan. Aba, ang bangis naman ng aswang na yun ha. Buwan ba ng aswang ngayon? Napakabangis naman yan. Buwan din po ng kulam ngayon, lolo. Ay, oo nga pala. Yung kalagayan mo, kamusta na? Kapag hindi ko po talaga kasama si Ana, masakit po talaga yung puson ko eh. Ay nako, bakit pa may gumagawa ng ganyan sa'yo? Hindi ko nga rin po alam eh. Kaya nga po, kailangan ko ring malaman kung sinong gumagawa ng ganito sa akin. Kapag nalaman ko lang talaga, lolo. Ay tama yan. Huwag nang titigilan hanggat hindi nakikilala kung sino yan. Nang makarating kami sa bahay nila Kuya Basyo, yung lolo niya ay nasa labas at kasalukuyang nagdidilig ng halaman.
Ako naman, dumiretso agad sa laruan na nakakalat lang roon at pinaglalaroan ito. Agad namang nag-usap-usap sila lolo at ang matandang lalaki. Tapos si Ate Adi naman, may piraso ng buhok siyang ibinigay sa matanda. Ana, dito ka lang maglaro ha. Kasama mo yung Kuya Baso mo. Opo, Lolo. Maglalaga lang kami ng saging doon, Ana. Gusto mo ba yon? May saging po kayo? Oo naman. Tara sa kusina. Marunong ka ba gumawa ng apoy sa kahoy? Nako, marunong yan. Bigyan mo ng lighter at plastic o di kaya papel. Ayun naman pala eh. Tara na. Habang may ginagawa pa sila, pagkaabalahan natin to dito. O sige po, Kuya. Agad akong sumama sa kanya sa kusina. Simple lang ang bahay nila. Wala itong pinagkaiba sa amin. Yun nga lang, napapalibutan ito ng bakod at ang bakod ay ginagapangan ng mga panyawan. Yon ay isang baging na ayon sa mga matatanda ay panlaban daw sa aswang. Oh, Ana, itong lighter oh. Hugasan ko lang yung kaldero tsaka yung saging. O sige po, Kuya. Akin na po yan. Kuya? Bakit, Ana? Ano po yan? Ano ba yan? Naku, nakita mo pa yan. Hindi mo yan maintindihan pero yan kasi, dila ng tiktik yan. Nihintay ko magpakita yung may-ari niyan kasi papatayin ko yun. Dila po ng tiktik? Oo, nagawa ko yan mga 1 linggo na nakalipas. Kaya sigurado yung tiktik na yun wala nang dila kasi naputol ko na. Paano po kung bumalik yun tapos kainin ka? Wala siyang dila kaya mahirapan siya sa akin. Baka tanggal ako pa nga ng ngipin yun eh. Marami po talagang aswang dito sa atin. Oo, kaya nga sabi ko diba, mag-ingat ka dito. Tsaka wag mong wawalain yung kwintas mo. Ikaw sa bagay, mula pagkabata mo, nasa iyo na yan diba? Hindi rin nawala pero mag-ingat ka pa rin ha. Lalo na yan, ingatan mo yan. O sige na, gumawa ka na ng apoy dyan. Huwag mo nalang pansinin yung dila ng aswang na yan. O sige po, Kuya. Habang abala ako sa paggawa ng apoy noon, narinig ko na naman ang sigaw ni Ate Adi. Nahihirapan siya kaya hindi ko maiwasang mapahinto. Pero sinisilip kasi ako ni Kuya Basyo, kaya bumabalik ako sa ginagawa ko. Binaliwala ko muna ang mga naririnig ko. Nandun naman kasi si Lolo at naririnig ko rin ang boses niyang parang pinapakalma si ate. Ana, tapos ka na ba dyan? Opo, Kuya. Umaapoy na po. Ba, ang bilis ah. Tapos na rin ako dito. Sandali lang ah. O sige po. Aray ko, Lolo Pancho. Aray ko, sobrang sakit. Tiisin mo lang yan, Ade. Kailangan yan. Hayop talagang gumawa nito sa akin, Lolo. Hinga malalim. Ganyan nga. Ere mo ba? Aray! Abay, Arlon. Ano ba ito nilagay sa kanya? Malalaman natin niya kapag nalabas na. Pero kung hindi natin gaya, kailangan na natin humingi ng tulong sa ilawod. Kung sa bagay, maraming albularya at albularya doon. Malalakas ba yung karamihan sa kanila? Pero kailangan nitong gawin, Pancho. Para sa kanila, maliit lang na problema ito. Nakakahiya naman kung hindi ko ito magawa. Isang malalim na hininga noon ang pinakawalan ni Kuya Basyo sa mga naririnig. Sinalang na niya noon ang kalderong may laman na saging at saka kami lumabas para maghintay na maluto yon. Kuya Basyo, ano po ba yung albularyo at albularya? Ha? Hindi mo alam kung ano sila? Yung kapatid ng Lolo Pancho mo, ganun yun ah. Po? Albularyo yung kapatid ni Lolo? Oo, si Tandang Berting. Pero nasa kabilang bayan yun nakatira. Tapos yung lolo mo noon, manghihilot yun. Ako din po, Kuya. Marunong din po akong manghilot.
Talaga? Opo, tinuruan po kaya ako ni Lolo. Pero ano po bang ginagawa ng mga albularyo? Tulad nga ng ginagawa ni Lolo Arlon, nanggagamot. Pero minsan gumagawa sila ng mga bagay na pangontra sa aswang, kulam tsaka barang. Ano naman po yung ulam at saka barang? Sila naman yung mga taong kampo ni Satanas. Mga masasamang tao sila. Nangangain po sila ng tao? Hindi. Pumapatay sila ng tao kahit hindi nila sinasaktan. Hala, paano po yun? Paano ko ba ito ipapaliwanag? Basta, yung meron sila kapangyarihan na hindi mo nakikita. Unang tingin pa lang nila sa'yo, sasakit na yung tiyan mo. Hala, ganun po ba yun? Nakakatakot po pala sila. Oo, kaya mag-iingat ka ha. Tapos huwag ka din mga away ng mga bata. Hindi natin alam yung nanay nila baka mangkukulam din yon. Tapos kulamin ka. Hindi naman po ako mang-aaway kung hindi ako inaaway. Tulad ni Makoy, masama yung ugali nun. Kakainis nga . Basta, umiiwas ka na lang sa susunod. Kasi yung nanay niya parang isip bata rin yun . Kaya nga po kuya, ang sama talaga ng ugali ng mama niya. Kaya nga umiiwas ka na lang. Kasi kung hindi ka iiwas, kita mo yung ate-ate mo. Nadamay napaaway din. Siyempre, mahal ka nun, di ba? Kaya kakampihan ka talaga niya. Kaya umiiwas ka na dun kay Makoy. Opo kuya, hindi na po ako lalapit dun. Pagkalipas ng sapat na oras ay naluto na rin ang nilaga naming saging. Masarap kasi yon dahil hinog. Talagang natuwa ako at mukhang naaliw din si Kuya Basyo sa akin. Nang mabusog naman ako, tapos na din sila Ate Adi. Unang lumabas si Lolo at agad siyang sinalubong ng tanong ni Kuya Basyo. Tay, kamusta? Nalaman ba kung sino? Hayop na Marta yan. Ang walang yan na yon. Sinasabi ko na nga ba? Tama lang pala yung hinala ko. Buti, nakuhaan ng buhok yun. Hinala niyo na pala kaya kinuhaan niyo ng buhok. Oo, kahit hindi tama yung pag-away, tinuloy pa rin namin para makuhaan lang ng buhok. Ano raw po sabi ni Lolo? Ang sabi naman ni Arlon, ano pa nga ba? Di ibalik sa babaeng yon. Tignan natin kung hindi siya magdusa sa sarili niyang pamamarusa. Ay, yan na nga ba sinasabi ko . Mag-iingat kasi dapat. Sandali nga lang Baso. May itatanong lang ako sa'yo. Ikaw ba at si Ade magkasintahan na? Opo. Kaya pala. Lolo, ano po yung kasintahan? Sus Mariosep kang bata ka. Nagulat naman ako sa'yo. Nawala sa isip ko na nandito pala yung apo ko. Ano kasi Ana, ang ibig sabihin ng kasintahan, nagmamahalan. Para po palang nanay at saka tatay? Oo, ganun na nga. Paano po yan kuya? Wala po kayong anak ni Ate Adi. Aba, meron na. Po? Nasaan? Ikaw, pwede ka naman namin gawing anak, di ba? Hala, pwede po pala yun? Oo, pwede yun. Gusto mo ba? Opo kuya, gusto ko po yun. Lolo, may nani at tating na po ako, ang galing. Oo, sige. Maglaro kayo ng bahay-bahayan. Pahingi nga niyang saging ninyo. Pero Baso, si Ade, parang anak ko na rin yan Huwag mo sasaktan yon. Oo naman ho. Mag-ingat po ako pagdating kay Adi. Mabuti naman kung ganon. 5:00 ng hapon noon hindi pa rin nakakalabas si Ate Adi. Kaya nanatili pa rin kami roon hanggang sa inabot na kami ng dilim. Nagpapagaling pala si Ate Adi at hindi niya kayang lumabas dahil mahina siya. Nagluto na lang noon si Kuya Basyo ng ulam para sa hapunan naming lahat. Lolo,
Hindi pa po ba tayo uuwi? Hindi muna, Apo. Huwag natin iwan yung ate-adi mo. Kailangan ka niya dito. Pero Lolo, hindi ko pa nga po siya natutulungan eh. Basta nasa paligid ka lang niya, Apo. Nakakatulong ka na nun. Kaya nga ako sumama para kahit gabihin tayo dito. Kasama ka niya. Ganun po ba yun, Lolo? Ang galing ko naman po pala. Abay, oo. Kaya mamaya bantayan mo siya, ha? Tabi ka lang sa kanya palagi para mabilis siyang gumaling. Opo, sige po, Lolo. Aalagaan ko po siya. Tulad ng napag-usapan namin, inakyat ko nga si Ate Adi sa itaas. Mahimbing ang tulog niya kaya hinayaan ko muna siya. Pero hindi nagtagal, nagising na rin siya. Ana? Ay, salamat naman at nandito ka. Babantayan po kita, ate, para mas mabilis kang gumaling. Sabi kasi ni Lolo, kapag malapit ako sa'yo, hindi ka daw masyadong nasasaktan. Oo. Salamat, Ana. Totoo yun. Kapag nandyan ka, hindi ako nasasaktan. Kinukulam ka raw po ni Aling Marta? Masama talaga ng ugali niya, no? Kaya nga simula ngayon, lumayo ka na sa kanya. Kasi baka ikaw naman yung saktan niya. Ana? Ana, gising na ba yung ate-adi mo? Si Kuya Basyo po, ate. Sabihin mo, Ana, gising na ako. Opo, Kuya. Gising na po si ate. O sige, papasok na ako ha. O sige po, Kuya. Ana, mahina pa rin ba siya? Mamaya po, malakas na siya, Kuya. Nandito po ako eh. O siya sige, may dala akong pagkain niya. Mainit-init pa oh. Ade, kamusta ka? Medyo masakit pa rin nga yung puson ko eh. Pero ayos lang ako. Kaya mo namang bumangon. Oo naman, kailangan ko lang ng konting alalay. Pwede ba? Oo naman, ikaw pa ba? Padaan nga, Ana. Lalambingin ko lang tong ate mo. Ano ba yan, Basyo? Ano ka ba may bata dito? Nagtawanan silang dalawa habang inaalalayan ni Kuya Basyo si Ate Adi. Tumulong naman ako sa pag-ayos ng unan para sandalan niya. At pagkatapos noon ay pinakain na agad siya ni Kuya Basyo. Ana, pwede ka nang bumaba para kumain. Ako nang bahala dito sa ate mo. O sige po, Kuya. Lumabas naman ako mula sa loob ng kwarto. At saktong humahakbang ako pababa ng hagdan, may kumalabog naman sa bubungan ng bahay. Kaya sa gulat ko ay nawalan ako ng balanse at nahulog ako sa hagdan. Oh, nahulog yung bata! Aray ko po, Ana! Lolo. Diyos ko, ako naman bata ka! Oh, ano nangyari? Parang meron lumagabog sa bubong. Oo, nagulat yata itong bata kaya nahulog. Lolo, ang sakit-sakit po ng likod ko. Asikasuhin mo muna yung apo mo, Pancho. Ibabaliktad ko lang yung walis. Lolo, natatakot po ako. Oo na, tumayo ka na dyan. Halika na. Ako na ho. Mahirap kasi akong kunin dahil napunta ako sa ilalim ng hagdan. Si Kuya Basyo ang kumuha sa akin mula doon at saka ibinalik ako sa taas. Ana, bumalik ka na sa ate mo. Huwag mo siyang iiwan dun ha. Opo, Kuya. Saan ba yung masakit? Dito po sa likod ko. Dito? Dito sa likod? Sandali hilutin ko. Oh, masakit pa ba? Opo, Kuya. Hayaan mo, Ana. Mawawala din yan. O sige na, pumasok ka na sa kwarto mo at bantayan mo na yung ate mo. Sinunod ko siya noon pero paika-ika ako ng lakad. Pagpasok ko sa loob ay kumakain si Ate Adi.
Umupo lang ako sa tabi niya at tahimik na ininda ang sakit. Maya-maya pa, pumasok ulit si Kuya Basyo at may dala na siyang pagkain para sa akin. Kumain lang kayo dyan ha. Haharapin ko lang to. Mag-ingat kayo, Basyo ha. Mamaya, malakas na naman yan eh. Ako nang bahala dito. Ana, huwag kang maglala. Kumain ka lang dyan ha. Samahan mo lang yung ate mo. Opo, kuya. Nagsimula na naman ang kilabot na nararamdaman ko noon. Lalo na't narinig kong nagsisisigaw si Kuya Basyo ng pananakot sa aswang. Ganon din si Lolo noon. Kung ano-ano na lang ang pinapatunog nila para lumayas ito. May kawaling kiniskis, may bolo na pinapatunog sa kaluban, at may sinindihan rin silang goma noon, kaya amoy na amoy namin yon sa loob ng kwarto. Kaya hindi nagtagal noon, umalis nga ang aswang. Takot din pala yun eh. Nagmamatabang na umaatake dito. Subukan niya lang talagang bumalik dito. Malulumpo ko siya. Abay, bakit mong palulumpuin eh? Patayin mo na. Oo, sa susunod, patayin na lang natin. Oh, kamusta kayong dalawa dyan? Ayoko na pong kumain, kuya. Ako tapos na ako. Konti lang yung kinain ni Ana eh. Kumain ka pa ulit, Ana. Kaunti lang yan ah. Gugutumin ka niyan bukas. Oo nga naman, Ana. Kumain ka pa. Oh, bakit? Ano meron? Sa takot siguro, Lolo Pancho, wala nang ganang kumain si Ana. Ay, nako. Kaunting subo na lang niya, Ana. Sige na po. O sige na nga po. Yan, ganyan. Masunurin bata. O sige, babalikan kita dyan mamaya ah. Makikiabot na nga lang ako ng plato ng ate Adi mo. O sige po, kuya. Ito na po. Pinilit ko nga lang talagang kumain noon. Para wala na ring maraming bungangang magsalita. Sinikap kong ubusin ang pagkain. Natawa naman si Ate Adi kasi ang sabi ko, wala akong gana. Tapos naubos ko din naman yung pagkain. O ano, tapos na? Eto, naubos na nga niya eh. Ayos yan. O sige, inumin mo na yung tubig mo tapos matulog ka na. Tabi ka na sa ate mo kasi inaabangan ko yung aswang dito. Baka bumalik yun. Pero lumipas lang ang malalim na gabi noon. Walang aswang na bumalik. Nakatulog lang sila noon hanggang sa mag-umaga na. Lumabas ako noon at nadatnan silang pakapi-kapi na lang. Pero si Kuya Basyo, nasa labas at nakatingin sa bakod niya. Kuya, bakit po? Tignan mo ito, Ana. Nasira eh. Tapos may dugo-dugo pa. Mukhang may inatake na aswang kagabi. Hindi ba't ang bangis niya? Kaya talaga mag-iingat ka ah. Hala, kuya. Oo nga po, no. Alis muna ako. Babalik ako mamaya. Aalamin ko lang yung balita sa barangay. O sige po, Lolo Pancho. Mamaya na konti. Gagaling na din yan si Adi. Arlon, ibig sabihin ba nun, yung ginawa sa kanya, bumalik na kay Marta yon? Oo, tignan nyo na lang yung resulta. O sige. Pero ayon kay Lolo noon, nung tingnan niya si Aling Marta ay maayos naman daw siya. Dapat daw naghihirap siya. Hindi tulad ni Ate Adi na kasama ako at hindi siya nasasaktan. Ayon pa kay Lolo Arlo noon, matindi raw ang sakit na nilagay niya sa katawan ni Ate Adi. Kaya nga dapat, hindi niya rin yun kakayanin. Kaya talagang nakakalito. Hindi kaya yung kinausap niyang gumawa sa akin ng ganun. Yun yung nakakaramdam ngayon? Pwede. Di ko lang kasi alam kung anong kalakaran ng kulam eh. Alam ko lang nakakatakot yun. Ibig sabihin, natatakot ka? Siyempre hindi. Nilarawan ko lang yung kulam sa paraan na alam ko. Ay nako, oo na.
O eto, luto na yung inihaw. Ate Adi, hindi po ba tayo pupunta sa lamay ni Mang Marilu? Gusto ko na po kasi siyang makita eh. Oh, ayan na nga. O ano, Adi? Puntahan na natin. Kung pwede nga lang eh. Palagay mo, pwede kaya? Natanong mo na ba si lolo mo? Eh bakit sa lolo ko? Albularyo yun, di ba? Siyempre. Anong kinalaman ng pagiging albularyo ni lolo doon sa labi ni Ma'am Marilu? Wala naman. Malay natin, alam niya, di ba? Sira ulo. Oh, eto, inihaw. Ana, anong gusto mo? Hotdog o laman? Hotdog na lang po, kuya. Simula nang mawala ang guro namin, madalang na rin ang pasok ko sa eskwelahan. Hindi kasi ako sanay na pagpasok ko, hindi siya ang guro ko. Pero syempre, kailangang mag-aral kaya araw ng Miyerkules noon, pumasok ako at iba na nga ang teacher doon. Wala na sa akin ang pabor kundi sa iba na, kaya hindi talaga ako sanay. Hoy, anang pangit. O bakit? Nako'y napangit. Wala kang nanay at wala kang tatay. Ayos lang yun. Mangkukulam naman yung nanay mo. Ano? Isusumbo kita sa nanay ko. Eh di isumbong mo. Dahil narinig na kaming dalawa ay nagsisigaw na ang guro namin para sawayin kami. Napagalitan ako kasi kakapasok ko lang tapos may kaaway na agad ako. Si Makoy talaga lagi ang nagpapatubo ng sungay ko noon kahit anong pagpapakabait ang gagawin ko. Kaya pagsapit ng hapon, imbis na umuwi agad ay pinarusahan muna kami. Parang may kakaiba sa guro namin yon. Kasi inabot na kami ng hapon na talagang yung tipong nasa bandang 6:00 na. Hindi pa rin kami pinapalabas ng kwarto. Pinasulat kami noon ng 10 pirasong papel nang katagang hindi na ako makikipag-away ulit. Ano ba yan? Gabi na, gusto ko na umuwi. Kasalanan mo kasi to eh. Inaway mo ko eh. Eh bakit mo kasi sinasabi mangkukulam yung nanay ko? Eh totoo naman ah. Pinakulam nga niya si Ate Adi. Eh ikaw nga, sinabihan mo na naman ako nang wala akong nanay at tatay. Eh bakit? Masakit ba yun? Oo kaya, ikaw kaya yung walang nanay at tatay, tapos sasabihan ka pa ng ganun. Hindi ka ba masasaktan? Dapat hindi mo na yung sinasabi sa akin eh. Kapag hindi mo yung sinabi, hindi rin kita aawayin. Oh, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka naman nakahawak sa tiyan mo? Eh kasi nagugutom na ako eh. Nagugutom ka? Teka lang ha. Oh, anong ginagawa mo? Eh di kumukuha ng pagkain sa bag ko. Ano? May pagkain ka sa bag mo? Oo kaya, marami akong ganito sa bahay no. Ito, kunin mo na. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Basta nga, wag mo na akong aawayin. O sige, basta wag mo nang sasabihan naman kukulam yung nanay ko ah. Masakit din kasi yun eh. Oo na nga. O ano, bati na ba tayo? Oo, bati na tayo. Pero paano kaya tayo lalabas? Umuwi na yung guro natin tapos nakakandado pa yung pintuan. Oo nga eh. Sana hanapin ako nila Ate Adi. Sana hanapin din ako ng nanay ko. Pero baka matagal pa yun eh. Gumawa na lang kaya tayo ng paraan para makalabas tayo. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Pero sa tingin mo, kaya dyan sa taas? Kasya kaya tayo dyan? Ano? Aakyat tayo? Kaya mo naman yung gawin, di ba? Oo naman. Ikaw ba? Oo naman, kaya ko. Tara, akyat na lang tayo. O sige, pero paano yung bag natin? Hahawakan mo yung bag tapos lalabas ako. Tapos iabot mo sa akin yung mga bag para makalabas ka na hindi ka nahihirapan. O sige. Yun nga ang ginawa namin.
Masyadong mataas yun para sa amin, pero talagang ginawa namin yon. Nang makarating ako sa labas, agad kong inabot ang mga bag namin para siya naman ang makalabas. Nagtagumpay kami roon hanggang sa nakababa na nga kami. Sa wakas, nakalabas na tayo. Pero, Ana, lumulubog na yung araw, oh. Oo nga eh. Pero huwag ka matakot, Makoy. Magkasama naman tayo eh. Yung kawayan kasi dun, nakakatakot. Hala, oo nga pala, no? Pero tatakbo na lang tayo, Makoy. Kasalanan mo kasi to eh. Nangaaway ka kasi. Ikaw kaya yung nauna. Pinatulan lang kita, ha? Kaya, tara na nga. Isot mo na nga lang yung bag mo. Umalis nga kami noon. Lakad-takbo na kami noon. Para pagdaan namin sa lugar na kinatatakutan namin, meron pang araw. Pero nang dumaan kami roon ay bigla akong napahinto. Dahil sa tuwing papalapit ako ng papalapit, yung magkabilang kawayan noon ay unti-unting nagkakadikit. Hala, Makoy. Tingnan mo yung dadaanan natin, oh. Nakita mo rin? Oo naman. Ano nang gagawin natin? Hindi ko rin alam, Makoy. May daan pa bang iba? Kung meron pa, doon na lang tayo dumaan. Pwede kaya yun doon? Makahoy dun eh. Kaysa naman dito na makapal yung kawayan. Oo, sige. Doon na lang tayo. Hawak kamay na lang tayo, Ana. Dumaan kami sa makahoy na lugar na hawak kamay nga. Pareho kaming takot. At ang isip ko noon ay talagang sinisisi ang guro naming pinarusahan kami ng ganon. Pero kahit anong lakad namin sa lugar na yon, talagang hindi pa namin narating ang kabilang kalsada. Sobrang lakas nun ang kabog ng dibdib ko. Kahit nga ang tuhod ko noon ay nanginginig. At mas lalo pang nanginig ang tuhod ko noon nang biglang naramdaman ko na lang na mainit na ang kwintas ko. Isusumbong ko kay nanay yung guro na yun. Masama ang ugali eh. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo nahuli ng uwi. Kaya nga eh. Pwede naman niya tayong parusahan, pero dapat hindi niya tayo pinagsarahan ng pinto. Isusumbong ko siya kay Ate Adi at saka kay Kuya Basyo. Si Kuya Basyo, matapang pa naman yun. Alam mo ba, may nakita akong garapon sa bahay nila. May laman yun na dila ng tiktik. Ang sabi niya, pinutol niya raw yun. Kaya yung tiktik ngayon, wala na daw yung dila. Talaga? Oo kaya. At saka yung nakaraan, umuwi kami ng gabi tapos inatake kami ng aswang. Silang dalawa ni Ate Adi yung lumaban. At hindi sila kinaya ng aswang, kaya tumakbo na lang siya palayo. Grabe, yung aswang pa talaga yung natakot? Oo naman. Sabi ko sa'yo, di ba matapang nga yun si Kuya Basyo? Hindi dapat pala. Kasama natin siya ngayon. Pero Ana, tignan mo, wala nang araw oh. Kanina pa tayo dito. Oo nga eh. Natatakot na nga talaga ako, Makoy. Talagang tumagal pa kami roon. Kahit yung pabalik ay hindi na namin magawa. Hindi pa rin kami nakakarating nang magpatuloy kami. Siguro, inabot kami roon ng 7:30 nang makarinig kami ng angil ng mabangis na nilalang. Hinila ko na lang si Makoy na umupo noon at pareho kaming umiyak ng tahimik. Makoy, huwag ka na lang maingay. Ana, dito ka. Natatakot na rin ako eh. Basta, huwag na lang tayo lumalis dito. Oo, sige. Pero ang angil noon ay papalapit na din sa amin. Talagang nagpigil din ako ng hininga. Ang sarili kong bibig ay tinatakpan ko habang binabasa ng luha ang likod ng kamay ko. Pansin ko rin noon kay Makoy ang matinding panginginig ng katawan niya. Tapos katulad ko, kinokontrol niya rin ang iyak niya. Hanggang sa biglang huminto ang halimaw na yon sa harapan namin. At doon na kami nagsigawan at otomatikong tumayo sabay takbo. Makoy, bilisan mo na, takbo na tayo!
Oo, nakasunod lang ako. Tara na, Makoy! Dito ka, humawak ka sa kamay ko! Oo, nanasan ka na ba? Nandito ko, Makoy! Aninagin mo kasi ako! Hindi kita maabot. Ana! Makoy! Makoy, nasan ka na ba? Ana! Tulungan mo ako, Ana! Ana! Makoy! Hoy, aswang, ibalik mo si Makoy! Tulungan niyo po kami! Si Makoy, kinuha siya ng aswang, Makoy! Ana! Nasaan ka? Tulungan mo ako! Nandiyan na ako, Makoy! Nasaan ka ba? Nandito ako! Nandito ako, Ana! Mabuti na lang noon ay hindi siya ganun kalayo. Nagkalapit ulit kami noon at nagkahawa kami. Sabay naming hinarap ang dalawang figura na naglalaban. Ang isa ay katawang halimaw, habang ang isa naman ay isang babae na may hawak na parang itak. Kapag hinahampas niya ito sa aswang, naririnig ko ang parang pinipritong laman at ang aswang noon ay umaangil. Walang hiya kang babae ka! Paano ka nabuhay pa? Sinunog na kita! Hindi kasi ako tinanggap sa langit at impyerno, kaya bumalik ako sa lupa. Ikaw daw kasi ang kailangan ko para makapasa ako alinman sa dalawa. Napakakunat mo naman! Pero sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Kung napigilan kita noon, bakit hindi ngayon, di ba? Batang lalaki ang kailangan ko! Kahit sino pa sa kanila, wala kang dapat makuha. Ana, bakit parang si Ma'am Marilu yung naririnig ko? Ako nga rin eh. Alam na alam ko kasi yung boses niya. Nagpatuloy pa sa paglalaban ng dalawa. Hanggang ang laban nila ay papalapit at papalapit sa akin. Dito kasi banda sa amin umaatras ang aswang. Tapos ang kwintas ko noon, lalong umiinit. At ang nakakagulat pa dahil bigla itong umilaw. Hindi naman ilaw na lumiliwanag talaga. Parang glow in the dark lang ito sa loob ng damit ko. At napansin ito ni Makoy. Ana, bakit umiilaw yung damit mo? Kasi yung kwintas ko. Sige pa, aswang! Umatras ka pa! Hindi ako pwedeng lumapit sa batang to! Ngayon wala ka nang kawala! Walang hiya ka! Bakit ganun ang reaksyon ng kuntas niya sa'yo? Huwag mo na lang alamin dahil baka mamatay ka lang agad. Bigla akong hinila ng aswang noon at hinawakan rin ako ni Makoy pabalik. Nag-iiyakan kaming pareho. Pero sa huli, nang hindi na makaya ng aswang ay sinikap na lang nitong makaalis. Huwag na kayong matakot mga bata. Umalis na siya. Nasaktan ba kayo? Hindi ko po alam. Mahapdi po yung balikat ko. Ano? Patingin nga ako. Si Makoy ang sa kaliwa niya at ako naman ang sa kanan niya. At ang itak niya noon, nasa loob lang ng kaluban niyang nakasabit sa bewang niya. Hindi siya formang teacher noon. Talagang ibang-iba siya at tulad nga ng sabi niya, hinatid niya kami. Pero una niyang hinatid ay si Makoy. Sige na Makoy, tawagin mo na yung nanay mo para buksan niya yung pinto para sa'yo. Opo. Nay! 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 Makoy! Ano nangyari sa'yo? Nay! Ang pangit po ng ugali ng guro namin. Sinarahan kami ni Ana sa loob ng kwarto. Tapos iniwan lang kami doon. Nakalabas lang po kami kasi umakyat po kami. Ano? Hayaan mo. Irereklamo natin yung guro na yon. Halika na dito, pumasok ka na. Bumukas lang ang pinto noon pero hindi lumabas si Aling Marta. Pumasok lang si Makoy sa loob at saka pinuna ang kung ano man ang nakita niya sa ina. Ala, Nay, bakit ka po may sugat?
Hayaan mo na yan. Maliit lang ito, kayang-kaya to ni nanay. Nag-away po ba kayo ni tatay? Oo, anak eh. Pero hindi naman niya sinasadya. O sige na, isara mo na yung pinto. At saka sino ba kasama mong umuwi? Si Ana po at si Ma'am Marilu. Hala, bakit po sinara agad yung pinto? Hayaan mo na sila, Ana. Halika na, umalis na tayo dito. Inakay na lang ako palayo sa bahay nila Makoy noon. Sobrang nanghahapdi talaga ako sa sugat ko at nahahalata yun ng guro ko. Pero sa malayo ay nakarinig kami ng mga taong tinatawag ang pangalan ko. Ana? Ana, sumagot ka kung narinig mo kami! Ma'am Marilu, sila Kuya Basyo po yun. Kuya! Kuya, nandito po ako! Naririnig ko siya, Basyo. Tatay Pancho, si Ana yata yun. Ma'am Marilu, nandito po sila. Hinahanap po nila ako. Kung gano'n halika na. Kailangan ng magamot yung mga sugat mo. Lolo! Lolo, nandito po ako! Ana? Nasaan ka ba, Ana? Nandito po ako, Lolo! Ayun o siya. Sino yung kasama niya? Lolo, kinulong po kami ng bagong guro namin. 2 po kami ni Makoy. Tapos iniwan niya lang kami doon. Ay, Diyos ko naman. Napakawalang yan naman talaga ng dating guro nyo. Ma'am Marilu? Ano? Nako, hindi si Marilu yun. Hindi ba't patay na yun? Yung bagong guro daw nila yung nagkulong sa kanila. Tay, yung ibig ko pong sabihin, si Ma'am Marilu po yung kasama ni Ana ngayon. Ate? Bakit nagpakita ka? Dahil kilala ko na kung sino ang aswang. Ano? Ate? Kapatid ko siya, Basyo. Ano? Magkapatid kayo? Mamaya na tayo mag-usap tungkol dyan. Si Ana may sugat yan at kailangan magamot agad. Nasaan na sugat niya? Anong nagkasugat? Matalim po kasi yung kuko ng aswang, Lolo. Kuko ng aswang? Nako, halika na. Umuwi na tayo. Akay-akay ako ni Lolo nang umuwi noon. Pagdating sa bahay, si Ma'am Marilu ang nagmadali agad na gumamot sa akin. Talagang nakakagulat na malaman naming magkapatid sila ni Ate Adi. Tinago pala nila ang ganong relasyon. Pero, hindi ko maintindihan. Sino yung natagpuan sa bahay mo? Yung nasunog? Siyempre, hindi ikaw yon. Aswang rin ho yun na pinasok ako. Yun ang nasunog. Kaya ginamit ko na lang ang pagkakataon na yun para linlangin rin yung aswang. Kailangan kong magpanggap na napatay na ako sa mga mata ng lahat. Hindi pa kasi nila alam na ako talaga ang nanunugi sa iba. Kaya may natatagpo ang patay sa may kawayan mismo. Yung nilaslas yung leeg sa may kawayanan? Oo, ako ang pumatay doon. At hindi tao yun? Oo, Basyo, hindi tao yun. Aba, hindi ka lang pala guro, kundi manunugis ka rin. Isa ho akong albularyo, tay. Albularyang manunugis? Parang gano'n na nga po. Oh, abay paano ka naging guro kung isa ka palang albularya? Bagong albularya ho ako. Pinili ako ng mga gabay kung kailan isa na akong guro. At wala rin po akong magagawa. Hindi ko naman po yun matatanggihan. Ganun ba? Tapos magkapatid kayong 2. Bakit pati yun tinago nyo? Dahil ba gusto mong protektahan si Adi? Dahil gusto ko pong protektahan ang anak ko. May anak ka? At nasaan siya? Patawarin niyo po sana kami ng anak mo. Pero opo, may anak po kami at si Ana yon. Ano? Ba't ikaw yung... Kailangan ko hong itago muna ang katotohanan na yon. Dahil lahat ng taong malapit sa akin,
pinupuntirya nila. At isa na po doon ang anak ninyo. Pinatay siya ng aswang ng walang awa para saktan ako. Kaya ang ginawa ko, kinuntsaba ko si Adi na maging malapit sa inyo. At magpanggap na hindi kami magkakilala. Maalagaan lang ang anak ko tulad ng pag-aalaga ng isang ina. Nakangangalang nun si Lolo sa gulat. Ako naman, inosenteng palipat-lipat ng tingin sa kanila. Pero may naiintindihan na ako nun. At oo, katulad nila ay nagulat rin ako. Pero hindi ko kasi alam kung paano tukuyin pa ang tama at mali noon. Hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko. Kaya nga po lagi akong tumutulong sa inyo, Tay Pancho. Lagi akong nandyan kapag nahihirapan po kayo. Dahil hindi kasi magawa ng ate ko yung obligasyon niya sa anak niya. Dinaan na lang namin sa ganun para naman maprotektahan lang kayo. Hindi ko alam. Naintindihan ko naman yung pinupunto nyo pero kasi yung apo ko, kulang na lang. Makinanay na rin sa nanay na iba. Kasi lumaki siyang walang magulang. Maaga siyang iniwan ng tatay niya. Hindi ba alam ng aswang na may anak kayo? Sigurado po ba yun, ma'am? Kasi kung pinatay si Manong Alvin nun dahil sa'yo, si Ana kasi lumaki kay Lolo eh. Pinlano na namin ni Alvin yun noon pa. Pinalabas namin napulot niya lang si Ana. At kakuntsaba namin noon yung mga albularyo sa Ilawod. Maisip lang ng aswang na si Ana, pinulot lang talaga. Pero syempre, Tay Pancho, pagdating sa inyo, hindi siya nagsinungaling. Talagang anak niya ho si Ana. Anak namin siya at kailangan lang talaga namin gawin yon para protektahan siya. At salamat ho dahil nanatili sa kanya yung pangil ng kidlat. Pasensya na po talaga kayo, Tay. Pero maraming salamat talaga dahil minahal niyo po yung anak ko. Hindi naman ako yung taong mahirap paintindihin eh. Si Ana lang. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ng batang yan. Ana, naiintindihan mo ba yung pinag-uusapan nila? Opo. Naiintindihan mo? Opo, kuya. Kung ganon, ano mo si Ma'am Marilu? Nanay ko po ba siya? Ate, parang hindi niya pa lubos na naiintindihan. Hayaan mo na, Adi. Masyado pa namang maaga. Bata pa siya. Ana, anak. Naiintindihan mo na ba kung bakit marami ako kung magbigay sa'yo? Tapos, kinikis kita lagi sa ulo? Naiintindihan mo na ba kung bakit? Kasi po, ikaw po yung nanay ko? Oo, Ana. Ako ang nanay mo. Kung ganun po, masakit po yung sugat ko. Si Makoy kasi kapag may sugat, iniihipan ng nanay niya. Ikaw din po ba? Iihipan mo din po ba yung sugat ko? Oo naman. Akin na yung sugat mo at iihipan ko. Oh, ayan. Ano? Masakit pa ba? Masakit po kanina, pero dahil nandito na po kayo, hindi na. Payakap nga ako. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa akin noon. Saka ko siya naramdaman at naririnig na umiiyak. Kahit si Ate Adi noon, umiyak na rin. Matapos ang iyakan ay bumalik sila sa pag-uusap. Ako naman noon, nakayakap lang sa nanay ko na nakaupo sa kandungan nila. Pero, bakit nga ba nagpakilala ka na kung alam mo manganganib yung buhay ni Ana? Alam ko na ho kasi kung sino ang aswang na yon. At ako na mismo ang lalapit sa kanya. Hindi ko na kailangang mag-abang sa kung sino ang aatakihin niya. At saka ko siya susugurin. Alam mo na, ate? Oo. At si Marta ang aswang. Si Aling Marta? Oo, Basyo. At mukhang hindi alam ng anak niya. Hala, kung nanay po yun ni Makoy. Pero si Makoy kanina, muntik nang makuha ng aswang eh. Pero hindi ko lang maintindihan ang ibig niyang sabihin kanina.
Ibig sabihin ba nun, kukunin niya lang si Makoy hindi para saktan o kainin? Kundi dahil ginabilang ito ng uwi? Parang sinundo niya lang? Ano yun? Susunduin niya lang pero nagaan yung aswang pa talaga siya? Dahil siguro alam niyang pagdududahan ko siya. Lalo na ako sa gitna ng mga kawayanan. Walang umatake sa kanila. Oh, at aalis ka din ngayon, ate? Oo, dahil tatapusin ko ang dapat tapusin. Kaya dito lang kayo. Pero ate, kasi yung bata... Ay! Gabay kong tagapangalaga ng pangil ng kidlat. Sa isa pang pagkakataon, tinatawag ko ang presensya mo para samahan ako sa laban na to. Ikaw ang may-ari ng batong suot ng bata! Pinatay ng lolo ko ang ama mo gamit ang sandata na yun noon. At mukhang mauulit lang ang kasaysayan ng pamilya natin. Dahil sa pagkakataon ngayon, mukhang ikaw naman ang mapapatay ko! Hindi! Sa pagkakataong to, ikaw ang mamamatay! Sobrang lakas ng kulog at kidlat noon. Hindi na nakasali sila Kuya Basyo at Lolo Pancho noon sa laban dahil hindi sila makasingit sa laban ng dalawa. Sobrang dilim noon pero nakikita ko sila sa tuwing kumikidlat. Sobrang bagsik ng nanay ko noon. Tumatalon pa siya kapag umaatake. Tapos ang aswang, tao naman ng anyo niya pero talagang halimaw ang itsura niya. Mapula ang mga mata at mahahaba ang mga kuko. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako buhay ngayon? Pero may nakitang bangkay sa loob ng bahay ko? Wala pang balita tungkol sa pinsan ko. Ba't hindi malabo siya yun? Walang hiya ka! Oo, pinsan mo nga yun. At sa loob pa lang ng bahay ko, pinatay ko na siya. Masyado siyang mahina nun dahil wala siyang dila. Nasa loob ng bahay yung dila niya. Sa kanya pala yun? Pinsan mo pala yung Aling Marta? Ha! Buti nga sa kanya yun! Mga walang hiya kayo! Mabilis ang pag-atake noon ng aswang. Pero alerto naman ang nanay ko. At muntik na siyang masugatan. Pero naging mas mabilis ang kilos niya. Nakita ko pa nga siyang tumalon. Pero nauna nang lumapat ang mga paa niya sa lupa. Biglang ininda ng sakit ang aswang. Yun pala, may malaking sugat siya sa likod noon na nagawa lang ng nanay ko sa mabilis niyang pagkilos. Doon lang din si Kuya Basyo at Lolo nakakuha ng pagkakataon para hampasin ng buntot pagi ang aswang. Malakas ang aswang, pero natatamaan kasi siya ng mga sandata na kahinaan niya, kaya madali lang siyang madali noon. Tulad ng sinabi ko sa'yo, mauulit lang ulit ang kasaysayan ng pamilya natin. Lolo ko ang pumatay sa ama mo at ako naman ang papatay sa'yo. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo kay Alvin! Sandali! Sandali lang, Marilo! O sige po, tay. Ano gusto niyong gawin? Ang tagal ko na nagaanap ng hustisya para sa anak ko. Ngayon ko lang ito makakamit. Etong sa'yo! Papatayin kita! Hayop ka! Walang kasalanan yung anak ko sa'yo. Tinanggalan mo pa na amay apo ko! Etong sa'yo! Hinayaan ni nanay noon si Lolo na tumapos na lang sa aswang. Nang mapatay niya ang aswang na hindi na nabigyan ng pagkakataong lumaban, doon siya humagulhol ng iyak. Siyempre ako rin ang kawawa noon dahil nawalan ako ng ama. Mabuti na lang maagang nagpakilala sa akin ng aking ina. Kaya naman nakasanayan ko pa siyang kasama hanggang sa lumaki ako.